Kakaupo pa lang ng lalaki nang mapansin ng babae na natapon niya ang sabaw sa mesa. Nag-alala siyang matalsikan ang damit ng lalaki kaya mabilis niya itong pinunasan. Hindi niya alam na ang lalaking iyon ay isang CEO. Pagdating niya sa kalsada, biglang huminto sa harap niya ang isang mamahaling kotse, ang kasalukuyang girlfriend ng ex-boyfriend niya ang nasa loob. Agad siyang minamaliit nito, sinasabing nakakababa ng pagkatao na isang genius sa fashion. Design school ay kumakain na lamang ng street food. Pagkatapos sabihin iyon, marahas pa nitong inagaw ang pagkain ni Ana. Sa kritikal na sandaling iyon, lumapit ang CEO at pumwesto sa harap ni Ana. Ay, mahal kong asawa, hindi mo ba ako ipapakilala? Sila ba ang mag-asawang tagalinis? Hindi na tinag ang CEO sa kayabangan ng babae. Pinindot niya ang isang button sa kanyang remote at umandar ang luksuryosong kotse sa tabi nila. Pagkatapos iniakbay niya ang braso kay Ana at umalis sila. Bilang pasasalamat, bumili si Ana ng bagong damit para sa lalaki sa mall. Alam mo ba kung anong size ko? Tanong ng CEO. Isang tingin ko lang alam ko na ang taas, laki at sukat mo, sagot ni Ana. Nalugod dito ang CEO dahil sa prangkan niyang ugali. Nang hihingi na sana niya ang contact number ni Ana, nagpaalam na lang ito at umalis. Kinahapunan, pinakiusapan siya ng nanay ng kaibigan niya na samahan siya sa isang blind date. Ngunit tumakas ang kaibigan niya at iniwan siyang mag-isa. Wala siyang nagawa kundi pumalit. Laking gulat ni Ana nang malamang ang blind date ay ang CEO na nakilala niya kanina. Mas malala, pagka-serve ng mga putahe, napapanik siya, seafood ang lahat at allergic siya dito. Hindi ba't paborito mo yan? Sabi ng lalaki ayon daw sa nanay niya. Para di magduda ang lalaki, napilitan siyang kumain, pero hindi nagtagal ay sumama ang pakiramdam niya. Nagpaalam siya at nagtungo sa restroom para takpan ang allergic reaction, gamit ang butterfly ribbons. Pagkatapos ng lunch, pagkalabas niya ng restaurant, bigla siyang hinimatay. Mabuti na lang at mabilis siyang naisugod ng lalaki sa ospital.